Hi, hello everyone, Pilipinas at sa mga nasa abroad, no, nasa ibang bansa. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan. So, meron lang pong ako nais i-share, no, kasi minsan may mga nagtatanong sa akin as a teacher, may mga nagtatanong sa akin. Hindi nila naiintindihan, akala nila it's the same yung sa formal school at saka yung ELS and mga other programs, no. So, ang ating DepEd ay napakarami pong ng programs. Maraming iba-iba yan. Meron yan sinasabi, tinatawag sila na program for the out of school youth na kung saan mayroong once a week lang dyan, mayroong modular, mga ganyan-ganyan. But this time, I'll be emphasizing about the difference between the formal schooling and the ALS. Okay, para at least mas may idea kayo. Ano ba ang kaibahan ng formal school sa ALS? Kasi ang akala ng iba, it's almost the same. No, it has a big difference kasi pero bago ko po yung talakayin yung pagkakaiba, nais ko nga pala sabihin muna sa inyo na ang ALS ay was conceptualized by our previous senator, sino nga ba siya, nalimutan ko pa. Anyway, di ko siya maalala. Basta siya sa Bicolano siya, no, na naka-conceptualize ng ALS. Dati siyang senador na wala sa... kasi ang ALS before kasi, ano siya nagsimula siya sa parang... Kasi di ba meron tayong tinatawag na acceleration, no? Doon siya nagsimula sa acceleration hanggang sa nag-evolve into another form of learning, no? Kasi nga nakita nila na yung acceleration na nasa DepEd natin ay program ay hindi masyadong effective kasi nga halimbawa grade 5 ka tapos ang score na nakuha mo is pang first year, ilalagay ka lang sa first year, so hindi siya masyado nakakatulong. Unlike sa ALS kasi when you pass previously automatically you are considered high school graduate. Pero dahil nga sa K-12 ngayon, considered siya as junior high school. Okay, kaya mayroon tayong tinatawag na senior high school pa na pagdadaanan ng mga nais makyat, no? Mag-level up. So, meron tayong junior high school na ALS, may senior high school na ALS. Same with the formal school, okay? So, ang kaibahan niyan kasi, ang formal school is, ang setup niya, siyempre, formal school. May classroom, ayan, may ganyan. May mga teacher na nagtuturo, gano'n. Samantalang sa iba-iba, no? Sa high school, iba-iba nagtuturo doon. Sa elementary, pwedeng isa lang. Kasi ang elementary kasi is, lahat, itinuturo ni teacher. So sa ALS kasi, ang talagang pinakaunang basic basic concept nito noon is kahit saan, kasi saklaw siya ng non-formal education. So hindi siya pwedeng itulad sa formal school kasi ang competence pwedeng pareho, pero yung setup ba ang tinutukoy ko, magkaiba talaga siya. So yun yung hindi maintindihan ng iba, akala nila pagka ikaw ay nasa formal at saka ikaw ay na ELS, the same. No, kasi ang ELS is under siya ng formal school, non-formal schooling, hindi katulad ng formal school na yun nga nasa formal setup. Okay po, naintindihan po ba natin ang kaibahan? So, yun po yung kaibahan ng dalawa. Kaya malaki po ang kakaibahan at saka sa ELS, ang nagtuturo po dun is isa lang. Ang isang teacher ay manage niya lahat. Classroom, coordination, managing, teaching, lesson planning, everything. Lahat siya. Samantalang sa formal school, monitored by the principal, by the supervisors, may mga DALSI, etc. na yan ay may demo, may observation, etc. So napakaraming kaibahan, malaki. Hindi tayo matatapos pag sinabi ko yung kaibahan. So ganun po yung kaibahan ng between formal and the non-formal education, which is the ELS. Why am I saying this? Kasi galing ako sa formal school and now I am engaging again in the formal school. Nakapagturo ako ng ELS for so long, no?
for so long, almost 20 years. Kasi 15 years ako sa isang private institution, then part-time ako, the same ELS pa rin as for another 5 years sa isang another institution na ELS din ang kinikater. Alright, so kaya medyo malawak ang kaalaman pagdating sa ELS. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang stakeholders or ang clients ng ELS, malaki rin po ang kaibahan sa formal school. Kasi sa formal school is walang, kumbaga, syempre nandiyan yung mga normal na estudyante, pumapasok araw-araw. Samantalang sa ALS, iba po ang mga stakeholders, so yung mga nito, I mean yung client, sa mga estudyante, no? Yung mga estudyante rito ay usually mga sabi nila, no? Pero sa experience ko hindi naman lahat ganun. Mayroong parang inayawan may mga problema sa school, no? May mga problema. Ano ba yung mga problema usually? Di siyempre yung mga nabully, mga ganyan, ayaw na pumasok, or sometimes nagkasakit kaya hindi na nakakapagpatuloy sa pag-aaral. Kaya sa ELS makikita mo dyan may mga iba-ibang nasa class A, class B ng buhay. Meron nga mayayaman din kasi bakit kamo sila yung iba nga nabully o kaya nagkasakit. Kaya hindi naman lahat ng nasa ELS ay mga kick out. Wala, mas marami pa rin yung mga nagkaroon ng problema kaya napunta sila sa ELS. In fact, mayroon nga ako naging mga estudyante na valedictorian sila nung elementary. Pero nung nag-high school sila sa akin sila sa ELS sila napunta. Sabi ko nga, bakit? Ano nangyari? Valedictorian. Dalawa yata o 3 beses ako naka-encounter ng ganun. So, in-explain naman niya, libre nga daw sa pag-aaral, pero yun nga kasi meron silang family problem. So, kaya sa akin siya napunta. So, yun yung mga pangyayari. So, ganun ang kaibahan ng mga estudyante sa ELS. Nagkaroon sila ng mga problem sa formal school, kaya sila napunta sa ELS. Yung iba naman, sinasadyang gusto lang talaga nila sa ELS kasi nga, sa ngayon kasi lalo na ngayon, isa yan sa mga option ng kabataan. Kung nais mo ba sa formal school or sa ELS. Yun lang. Maraming po salamat. Sana may natutunan ng bawat isa.